Hindi sanay si Enzo Villar na nanginginig ang kamay niya habang hawak ang manibela ng kotse. Sa tagal niyang nagmaneho ng buhay, mula sa pagiging kargador sa pier noong 17 siya hanggang sa pag-uupo sa likod ng malalaking mesa at pagpirma ng kontrata. Ang takot ay isa sa mga bagay na tinuruan niyang itago. Pero ngayong gabi, hindi takot sa negosyo ang bumibiyak sa dibdib niya. Takot ito para sa nanay niya. Sa dashboard, kumikislap ang notification ng tawag na hindi niya sinagot kanina. Ate Nena, 3 missed calls. Iisa lang ang ibig sabihin kapag ganito tumawag ang tiyahin niya. May nangyayari na naman kay Lorna Villar. Huminto siya sa red light, pinisilang tulay ng ilong at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umamin siya sa sarili. Hindi niya kayang kontrolin ang lahat. Kahit gaano pa kalaki ang kinikita ng Villar Logistics, kahit gaano pa karami ang truck niyang umiikot sa buong Luzon, may isang bagay na hindi mapapagalaw ng pera. Ang oras na unti-unting kumakain sa katawan ng nanay niya. Dahan-dahang umandar ang kotse at habang dumadaan siya sa malamlam na ilaw ng EDSA, bumalik sa isip niya ang mga alaala na matagal na niyang tinatabunan ng trabaho. Noong bata pa siya, may maliit silang inuupahang kwarto sa likod ng lumang palengke. Si Lorna, kahera sa grocery, minsan tindera ng kakanin kapag may extra, ang bumubuhat sa kanila. Ang tatay niya, na halos di niya maalala ang muka, umalis nang walang paalam. Ang natira ay isang nanay na marunong ngumiti kahit walang laman ng kaldero. Anak, sabi ni Lorna noon habang pinapahid ang pawis niya gamit ang luma nilang bimpo. Kahit anong mangyari, huwag kang manghihina. Kapag may problema, hindi ka iiyak sa harap ng problema. Iiyak ka pagkatapos ka ng lumaban. Kaya lumaban si Enzo. Lumaban siyang parang nakikipagbuno araw-araw. Nag-aral siya sa gabi, nagtrabaho sa umaga, nag-ipon, nagbenta ng yelo, nag-deliver ng prutas, nagkargador, hanggang sa nakahanap ng pagkakataon. Isang lumang refrigerated van na inutang niya. Unang pasok sa cold chain delivery, unang kontrata. Mula sa isang van, naging 3. Mula sa 3, naging fleet. Hanggang sa tinatawag na siya ngayong milyonaryo. Kahit sa loob niya, anak pa rin siya ni Lorna na takot mapag-iiwanan. Kaya nang unang madiagnose si Lorna ng sakit sa puso, parang tumigil ang mundo. Nagpumilit siya na sa pinakamagandang ospital. Ayaw ni Lorna. Anak, sayang, sabi nito. Marami pang dapat unahin. Ma, sagot niya noon, matigas ang boses kahit basag ang loob. Ikaw ang una. Doon nagsimula ang bagong sistema ng buhay niya. Negosyo sa umaga, ospital sa gabi. Hanggang sa dumating si Luna Sarmiento. Noong una, inisip ni Enzo na sinuwerte siya. Si Luna ay matalino, maganda, at marunong magdala ng sarili. Hindi ito basta-basta nakikipag-usap, iniisip niya bawat salita bago bitawan. Sa unang date nila, hindi nag-impress si Luna sa kotse ni Enzo. Tiningnan lang nito ang kamay niya, ang palad na may maliliit na kalyo, bakas ng pinanggalingan. Hindi ka pala lumaking mayaya, biro ni Luna, ngulit may lambing sa tono. Ngumiti si Enzo. Wala kaming pambili, nanay ko lang ang yaya ko. Nakakainggit, sabi ni Luna. Iba yung lalaking marunong magpahalaga sa nanay. Doon siya nahook. Makalipas ang ilang taon, fiancé na niya ni Luna. Napakaraming taong bumati, napakaraming nag-celebrate. Para sa business circle, magandang power match daw. Si Enzo na self-made, si Luna na may pangalan at koneksyon. Laging sinasabi ng mga kaibigan ni Luna sa events, bagay kayo, perfect couple. At sa harap ng lahat, mukhang perfect nga. Pero sa likod ng pinto, may mga sandaling hindi niya maipaliwanag. Yung mga pagkakataon kapag may hindi nasusunod sa plano ni Luna, biglang tumitigas ang boses nito. Enzo, hindi pwedeng last minute ka lagi. Sasabihin ni Luna habang inaayos ang buhok niya sa salamin. May dinner tayo with my dad. Hindi ka pwedeng malate. Alam mo namang importante ang impresyon. May meeting ako sa warehouse. May shipment na na-stuck. Kailangan kong ayusin. Ayaw ko ng ganyang excuse, singit ni Luna. Parang mahinang sampal. Hindi mo ba kayang mag-delegate? CEO ka, hindi ka kargador. At tuwing ganon, may kakaibang kirot kay Enzo.
Hindi dahil tama si Luna, kundi dahil parang minamaliit nito ang pinanggagalingan niya. Ngayong gabi, habang papalapit siya sa St. Bridget Hospital, mas lumakas ang kaba niya. Ang ospital ay hindi na bago sa kanya. Kilala na siya ng guard, ng mga nurse, pati ng ilang janitor. Sa bawat hakbang niya sa corridor, may kasamang bigat na parang palaging may sumisiksik sa dibdib. Pagpasok niya sa lobby, tumayo ang guard na si Mang Mando at agad lumapit. "Sir Enzo, gabi po. Nandito na po si Ma'am Luna kanina pa." Tumanggo si Enzo, pilit na ngumiti. "Kumusta si Ma?" "Bandang kanina, nadala na po siya sa room. Tahimik naman po, pero si Ate Nena po nandun," sabi ng guard, halatang nag-aalala. Sa elevator, sumabay si Jade Alonso, assistant niya sa opisina. Naka-corporate attire pa rin ito kahit late na. May hawak na folder at tablet. Pagkakita kay Enzo, nagulat si Jade. "Sir, akala ko bukas na kayo babalik galing Pampanga." "Hindi ko kaya," sagot ni Enzo. Mababa ang boses. "May kutob ako." Napatigil si Jade, tila nag-iingat sa salita. "Sir, may gusto sana akong sabihin pero hindi pa ako sigurado." "Tungkol kay Ma?" Mabilis na tanong ni Enzo. "Tungkol po kay Ma'am Luna." Dahan-dahang sagot ni Jade at agad ring nagbawi. "Pero baka overthinking lang. Basta po, kung may makita kayo, mag-ingat kayo." Bumukas ang elevator. Sa hallway, sinalubong siya ni Rafi Cordero, driver niya, pero higit pa roon, parang kapatid na rin sa tagal ng kasama. Naka-hoodie lang si Rafi, may hawak na kape. "Boss," sabi ni Rafi, "buti dumating ka. Kanina pa nandito si Ma'am Luna. May kasamang babae. Si Marisol ata yun yung mahilig mag-video, pero umalis na. Bakit may kasama pa?" Napakunot ang noon ni Enzo. "Ewan ko, boss," sagot ni Rafi, seryoso. "Pero may napansin ako, kapag wala kang tao, iba yung tono ni Ma'am Luna sa mga nurse. Parang nagmamadali." Bago pa makasagot si Enzo, lumabas si Ate Nena Quinto mula sa room. Matanda na ang tiyahin niya, pero matalim pa rin ang mata. Pagkakita kay Enzo, napaupo ito sa bench, parang biglang naubusan ng lakas. "Enzo," nanginginig ang boses ni Ate Nena. "Anong nangyari kay Ma?" Agad niyang tanong, lumuhod sa harap nito. "Kanina, nahirapan huminga," sabi ni Ate Nena, nangingilid ang luha. "Tinakbo siya rito. At si Luna ang una kong natawagan kasi sabi niya, siya raw bahala kapag busy ka. Pero anak, ewan ko, hindi maganda ang pakiramdam ko." Napatigil si Enzo. "Anong ibig mong sabihin, tita?" Lumapit si Nurse Mila Rivero, head nurse sa floor. Professional ang postura, pero halatang may kinikimkim na pag-aalala. "Sir Enzo," bati nito, "nasa loob po si Miss Luna. May dalang mga forms para sa update ng contact at consent. Normal po yun, pero gusto ko lang pong malaman kung aware kayo." "Forms?" ulit ni Enzo. Biglang humigpit ang dibdib. "Anong klaseng forms?" "Hospital authorization, some finance-related arrangements," sagot ni Mila, maingat. "Wala pa namang pinipirmahan, pero pinapapirmahan niya sana kanina si Miss Lorna. Medyo groggy pa po si Miss Lorna." Narinig ni Enzo ang sariling paghinga. Parang lumalim ang bawat segundo. Hindi siya nagsisigaw, pero biglang tumalim ang boses niya. "Nasaan si Luna mayon?" Tumuro si Mila sa pintuan ng room. "Nandun po." Humakbang si Enzo papunta sa pinto, pero bago siya pumasok, narinig niya ang mahinang ngunit malinaw na boses ni Luna sa loob. Yung boses na malambing sa harap ng tao. Pero ngayon, may lamig. "Ma'am Lorna, pirma lang po ito para mas mapadali ang proseso. Huwag na po tayong magpabigat kay Enzo." Tahimik si Enzo sa labas. Nakapako ang hamay sa doorknob. Ramdam niya ang pag-ikot ng mundo. Hindi pa niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero may isang bagay siyang malinaw na naramdaman sa unang pagkakataon. May hindi nagtatama. At kung may natutunan siya sa buhay niya, hindi mo pwedeng palampasin ang kutob kapag nanay mo na ang nakataya. Nakatitig si Enzo Villar sa doorknob na parang iyon ang huling guhit sa pagitan ng normal niyang mundo at ng isang bagay na ayaw niyang paniwalaan. Sa loob, naririnig pa rin niya ang boses ni Luna. Malumanay sa pandinig, pero may bigat na parang may itinatagong pangil. "Malorna," sabi ni Luna, "pirma lang po ito para mas mapadali ang proseso. Huwag na po tayong magpabigat kay Enzo." Huminga ng malalim si Enzo.
Tinulak niya ang pinto. Bumungad ang amoy ng alkohol at gamot. Nasa kama si Lorna Villar, maputla, bahagyang nakapikit, may oxygen tube. Nakaupo sa gilid ng kama si Luna, naka-cream blazer pa kahit gabi na, may folder na bukas sa tuhod at ballpen sa kamay. Sa loob ng 1 segundo, tumingin si Luna kay Enzo at nagpalit ang mukha nito na parang may pinindot na switch. Enzo! Masiglang nitong bate. Tumayo agad. Buti dumating ka. Sabi ko nga sa kanila, aayusin ko muna lahat para pagdating mo wala ka nang aalalahanin. Si Enzo ay tumanggulang. Ngunit hindi niya mabura ang lamig na narinig niya kanina. Lumapit siya sa kama. Hinaplos ang kamay ng nanay niya. Napakurap si Lorna. Pilit ngumiti. Anak? Mahina ang boses. Dumating ka na pala. Nandito na ako, ma. Sagot ni Enzo. Pinipigil ang pangingimid ng dibdib niya. Huwag kang magsalita masyado. Sumingit si Luna, parang nagmamadaling mailayo ang atensyon. May mga forms lang dito, love. Standard hospital update, consent for procedure, tsaka authorization sa billing. Sabi ko, pipirma na si tita para mapabilis bukas. Kumindat pa ito na parang normal lang ang lahat. Pero nakita ni Enzo ang mga mata ng nanay niya. Yung tingin na may pagod at may takot na hindi kayang ipaliwanag sa salita. Saglit na nagtagpo ang mata nilang mag-ina at doon naramdaman ni Enzo ang isang maliit na pakiusap. Huwag mong hayaang mag-isa ko. Pinagmasdan ni Enzo ang folder. Hindi siya abogado pero sanay siya sa kontrata. Alam niya ang pakiramdam ng papel na may masyadong maraming detalye para sa taong mahina ang katawan. Luna, maingat niyang sabi, bukas na lang. Ako na ang pipirma sa mga kailangan. Bahagyang tumigas ang ngiti ni Luna. Sandaling halos hindi mapapansin pero nakita ni Enzo. Enzo, mas okay sana kung si tita na kasi siya yung patient. Normal lang to. Nagpapakonsent ako sa ospital pero hindi ako nagpapapirma sa nanay ko habang groggy siya. Bukas, paggising na siya ng maayos. Napalunok si Luna, saka muling bumalik sa sweet na boses. Sige love, ikaw bahala. Ayoko lang madili yung procedure. Lumapit si Nurse Mila Rivero sa pintuan, tila nakikinig mula kanina. Sir Enzo, tama po. Mas okay po na kapag fully alert si Miss Lorna saka po mag-sign. Tumanggo si Enzo. Salamat Nurse Mila. Nag-init ang tingin ni Luna kay Mila, pero numiti pa rin. Of course, gusto ko lang naman ng best para kay tita. Hindi na nakipagtalo si Enzo. Pinagpahinga niya si Lorna, siniguradong maayos ang kumot at kinausap sandali si Ate Nena sa labas. Anak, hindi ko gusto yung aura ng babae. Ewan ko, parang may agenda. Hindi pa tayo sigurado, tita, sagot ni Enzo. Pero kahit siya, hindi na rin sigurado sa sarili niyang depensa. Lumipas ang gabi na parang mahaba at mabigat. Si Rafi Cordero, nakasandal sa pader sa hallway, nagsindi ng kape sa vending machine at inabot kay Enzo. Boss, sabi ni Rafi, kung gusto mo, dito na ako, bantayan ko, para kahit anong mangyari, may tao ka. Tinignan ni Enzo ang driver niya, taong lumakiring walang-wala, kaya mabilis makaramdam ng panganib. Salamat Rafi, dito ka lang, pero wag kang gagawa ng eksena ha. Hindi boss, tahimik lang. Sagot Rafi, seryoso. Kinabukasan, maaga pa lang, may dumating na parang bagyo sa koridor. Ang tunog ng takon at ang halakhak na may kasamang camera click. OMG! Eto na ba yung room ni Tita Lorna? Malakas na boses ni Marisol de la Peña, nakadress na parang pupunta sa launching. Kasunod niya ang isang petit na babae na may ring light sa bag. Napalingon ang mga pasyente sa hallway. Si Enzo, galing lang sa CR, napahinto. Lumapit si Luna kay Marisol, tila natuwa. Shh, Marie, hospital to. Ay, sorry. Sabi ni Marisol pero tuloy pa rin ang pag-gesticulate. Gusto ko lang magbigay ng bouquet tapos quick video para ma-inspire yung followers ko. Taking care of family, ganun. Parang may dumampot na inis sa sikmura ni Enzo. Hindi siya fan ng social media, lalo na kung ang nanay niya ang magiging content. Marisol, mahinahon pero matalim niyang sabi, pakiusap, walang video, nahihirapan si mama. Nagulat si Marisol,
Parang ngayon lang siya naka-encounter ng no. Ay, okay Enzo, hindi ko naman intensyon. Sumingit si Luna, mabilis, may kontrol. Mari, later na lang sa lobby, Enzo's just stressed. Yun ang unang tumama kay Enzo. Si Luna, kahit sa simpleng sitwasyon, marunong siyang itulak ang narrative na siya ang caring at siya ang nag-aayos. Si Enzo ang stressed na kailangang i-handle. Pagkatapos nilang paalisin si Marisol papuntang lobby, nagpaalam si Luna na kukuha lang daw ng coffee. Naiwan si Enzo sa hallway at doon lumapit si Kiko Bayani, isang nurse aide na nangingiti palagi, may dalang tray ng linens. Sir Enzo, bulong ni Kiko halatang nagdadalawang isip. Pasensya na po ha, hindi ko po alam kung dapat ko sabihin pero... Sabihin mo, sagot ni Enzo, dahan-dahan. Kapag nandito po si Miss Luna, napapansin ko po kasi parang lalong nai-stress si Ma'am Lorna. Sabi ni Kiko, mabilis ang tingin sa paligid na parang takot marinig. Hindi naman po siya sumisigaw pero minsan po paglabas ni Miss Luna, nanginginig si Ma'am Lorna tapos bigla siyang tataas ang BP. Tapos sasabihin ni Miss Luna, ay, ganyan talaga pag mahina na. Humigpit ang panga ni Enzo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Takot po kami. Sikat po si Miss Luna. May mga kasama po siyang parang may connections. Ayoko pong mawalan ng trabaho, sir, pero mabait po si Ma'am Lorna. Ayoko po siyang makita na kinakabahan. Tumanggo si Enzo. Pinilit kontrolin ang emosyon. Salamat, Kiko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita idadamay. Pagbalik ni Enzo sa room, nakita niyang tulog si Lorna. Sa gilid ng kama, nandun si Ate Nena, nagdarasal. Si Nurse Mila ay nag-a-adjust ng IV. Enzo? Tawag ni Ate Nena, mahina. Halika. Limapit si Enzo sa tiyahin niya at doon nagsimulang magsalita si Ate Nena ng bagay na matagal niyang kinikimkim. Alam mo ba kung bakit takot na takot si Lorna sa mga taong mapagmataas? Tanong ni Ate Nena. Umiling si Enzo. Bago ka ipinanganak, may pinasukan siyang trabaho sa isang malaking grocery. Kahera siya. Isang beses, napagkamalan siyang nagnakaw ng pera. Pinahiya siya sa harap ng tao. Yung manager, pinagtaasan siya ng boses, tinulak ang tray ng barya. Tapos yung mga customer, nagtawanan. Kwento ni Ate Nena, nangingilid ang luha. Wala siyang magawa kasi mahirak siya. Wala siyang kakampi. Napayuko si Enzo, parang may kumurot sa dibdib niya. Simula noon, dugtong ni Ate Nena, kapag may naririnig siyang tono na parang may banta, kahit hindi diretsyong sinasabi, nanlalamig ang katawan niya. Kaya anak, kung may kutob ka, pakinggan mo. Hindi nakasagot si Enzo, napatitig siya kay Lorna. Ang nanay niyang minsang matapang sa gitna ng kahirapan, ngayon ay nakahiga at umaasa sa kanila para protektahan siya, hindi lang sa sakit, kung hindi sa takot. Banbang tanghali, lumabas si Enzo para kausapin si Jade na nasa labas ng ospital. Nakita niya ito sa may parking, may hawak na phone, parang may hinahanap. Sir, agad sabi ni Jade, may nakita po ako kanina. Ano? Tanong ni Enzo. Tumuro si Jade sa dulo ng parking. Yung lalaki po na naka-blue polo, may ID ng medical sales, si Vince Marquez. Nakita ko siya kahapon din. Kanina, may kinausap siya, si Miss Luna. Sandali lang pero parang may inabot siya. Sumikip ang dibdib ni Enzo. Sigurado ka? Opo, sabi ni Jade kinakabahan. Hindi ko po narinig yung usapan pero may folder din at mabilis po silang naghiwalay pag may dumaan. Bago pa makapagsalita si Enzo, tumunog ang phone niya. Unknown number, sinagot niya. Sir Enzo? Boses ng lalaki, professional pero may pag-aalinlangan. Si Dr. Santi Velasco po ito, cardio resident. Dumaan ang lamig sa batok ni Enzo. Dok, kamusta si Mama? Stable po siya ngayon. Sagot ni Dr. Santi. Pero sir,
Tumawag po ako kasi may concern lang ako. May procedure po tayong plan bukas. Kailangan po ng consent. Ang pumipirma po kasi sa chart, hindi kayo. Nanlaki ang mata ni Enzo. Sino? Miss Luna po, sagot ni Dr. Santi. Okay lang naman kung authorized siya, pero may nakalagay po sa chart na patient fully oriented nung time na pinipirmahan. Pero sir, based sa assessment namin, grabe pa po si Miss Lorna nung oras na yun. Tsaka, may mga pagbabago po sa contact at billing notes na hindi tugma sa sinabi ni Nurse Mila. Napatigil si Enzo. Parang may humigpit na tali sa dibdib niya. Lumingon siya sa ospital, sa bintana ng kwarto ng nanay niya, sa koridor na parang masikip kahit maluwag. Doc, sabi ni Enzo, mababa pero puno ng bigat. Pakiusap, huwag kayong magpapapirma sa nanay ko nang wala ako. Ako ang primary decision maker. Ako ang anak. Opo sir, sagot ni Dr. Santi. Halatang nakahinga. Gusto ko lang pong maging transparent. Ayoko po kasing may mangyaring hindi tama. Pagkababa ni Enzo ng tawag, tahimik siyang tumayo sa parking area. Si Jade, nakatingin sa kanya, tila gustong magtanong pero pinipigilan. Sir? Ano po? Tanong nito sa huli. Dahan-dahang tumingin si Enzo kay Jade. May gumagalaw ng hindi ko alam. Si Miss Luna po? Maingat na tanong ni Jade. Hindi agad sumagot si Enzo. Sa loob niya, may dalawang tinig. Yung isa, pilit pinapaniwala siyang fiancé niya si Luna, taong pinili niya at ipinakilala sa mundo. Yung isa, mas matapang, mas malupit. Yung tinig na nagsasabing, ang nanay niya ang unang dapat protektahan kahit sino pa ang masagasaan. Sa malayo, nakita niyang bumukas ang pintuan ng lobby at lumabas si Luna, may hawak na kape, nakaayos ang ngiti, parang wala lang. Pero ngayon, ibang-iba na ang tingin ni Enzo. Hindi pa niya nakikita ang buong katotohanan, pero nararamdaman niyang papalapit na siya roon. At sa bawat hakbang ni Luna papunta sa kanya, mas lumilinaw sa isip ni Enzo ang isang desisyon. Hindi siya magbubulag-bulagan, hindi sa pagkakataong ito. Sa bawat hakbang ni Luna Sarmiento palabas ng lobby, para siyang modelong sanay sa spotlight. Tuwid ang likod, sakto ang ngiti, sakto ang timpla ng lambing sa mata. May hawak siyang dalawang kape. Parang simpleng gesture lang iyon ng isang fiancé na nag-aasikaso. Pero si Enzo Villar, nakatayo sa parking area, ay hindi na yung Enzo kahapon. Love, tawag ni Luna. Itinataas ang isang baso. Ito, extra shot. Alam kong hindi ka natutulog. Tinanggap ni Enzo ang kape, pero hindi niya ito ininom. Pinagmasdan niya si Luna. Kung paano ito nagkukunwaring walang nangyari. Kung paano nito hinahanap ang mukha niya. Parang sinusukat kung ano ang alam niya. Kanina ka pala dito, sabi ni Enzo. Pilit kalmado. Siyempre, sagot ni Luna. At bahagyang hinimas ang braso niya. Nanay mo to. Nanay natin soon. Nanay natin? Parang may kumalabog sa dibdib ni Enzo. Hindi niya alam kung bakit, pero ngayon, iba ang tunog ng linyang iyon. Parang pag-aangkin, hindi pag-aalaga. Sa gilid si Jade Alonzo, tahimik, nakayuko sa phone, pero halatang nakikinig. Sinanyasan ni Enzo na umalis muna. Tumunggu si Jade at dahan-dahang lumayo, pero hindi tuluyang nawala sa paningin. Parang ayaw din niyang iiwan si Enzo sa ere. Enzo, sabi ni Luna, bumaba ang boses. Kunwari seryoso. Nag-usap na ako ni Dr. Santi. May procedure bukas. Kailangan ng consent. Ang pumipirma po kasi sa chart, hindi kayo. Bakit kayo? Tanong ni Enzo, diretsahan. Nagulat si Luna, pero sandali lang. Enzo, because you were away. Hindi ba dapat thankful ka? Ikaw lagi kang busy. Ako ang nandito. Hindi ko sinabing ayaw kang nandito. Ang tanong ko, bakit pinapapirmahan mo sa habang groggy? Napangiti si Luna, yung ngiting may konting inis na tinatakpan ng finesse. Enzo, don't make this dramatic. Lahat ng tao rito ginagawa yan. At saka, kung walang papeles, walang galaw. Alam mo yan. Sa likod ni Enzo, narinig niya ang yabag. Si Rafi Cordero, galing sa vending machine, lumapit. Boss, mahinang sabi ni Rafi. Nandun si Nurse Mila sa station. Tumunggu si Enzo, pero hindi inalis ang tingin kay Luna.
Aakyat muna ako, sabi niya. Ako na, mabilis na sagot ni Luna, parang automatic. Sabay tayo. Huwag muna, sagot ni Enzo, mas matigas kaysa sa plano niya. May kakausapin lang ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Luna. Enzo, sabi ko wag muna. Ulit niya, mababa pero may bigat. Sandaling natahimik si Luna, saka tumawa ng mahina, parang gustong gawing biro. Okay, fine, pero wag mong isipin na may masama akong intensyon. Hindi sumagot si Enzo. Sa halip, tumalikod siya at naglakad papasok ng ospital. Sa elevator, sumunod si Rafi. Boss, bulong ni Rafi. Anong gagawin mo? Babantayan ko, sagot ni Enzo. At kung may mali, titigil to ngayon. Pagbukas ng elevator sa floor ng kwarto ni Lorna, bumungad ang nurses station. Nandun si Nurse Mila Rivero, nag-aayos ng charts. Pagkakita kay Enzo, tumayo ito. Sir Enzo? Bati ni Mila, halatang may inaasahan. Okay po si Miss Lorna, nakatulog ulit. Miss Mila, sabi ni Enzo, sinadyang formal. Gusto ko lang malaman, may pinirmahan ba si Mama kanina? Nagkibit balikat si Mila, halatang pumipili ng salita. May mga forms na dinala si Miss Luna, pero hindi ko po nakita mismo kung napirmahan. Umalis po ako sandali para sa ibang pasyente. Huminga si Enzo, kontrolado ang tono. Pwede po ba kayong sumama sa akin? Sandali lang. Ayoko ng gulo pero gusto kong malinaw. Nagtagpo ang mata nila. Si Mila, sanay sa pasyenteng may pamilya, ramdam ang peligro. Tumanggo ito. Opo sir. Sa hallway, may isang pinto na bahagyang nakasara. Kwarto ni Lorna. Tahimik. Ang ilaw sa loob ay dim. Lumapit si Enzo sa pinto. Dahan-dahan niyang hinawakan ng doorknob at doon niya narinig. Malorna, boses ni Luna, mas mababa kaysa sa usual niyang lambing. Pirma lang po ito para matapos na. Kapag hindi, mapapahiya tayo. Mapapahiya ako. At syempre, mawawala kay Enzo ang tiwala sa'yo. Napatigil ang paghinga ni Enzo. Parang may humawak sa lalamunan niya. Sa loog, may mahinang ungol. Boses ng nanay niya, pagod at halos pabulong. Hindi ko maintindihan. Narinig niya si Lorna, nanginginig. Ma, please, sagot ni Luna. Mas matalim na yon kahit kontrolado. Hindi mo kailangang intindihin lahat. Basta pirma, ako na bahala sa'yo. Huwag mo nang pahirapan si Enzo. May tunog ng papel na binabaliktad. May tunog ng ballpen na binubuksan. Tapos isa pang bagay ang nagpapatigil ng dugo ni Enzo. Tunog ng phone, parang may recording na naka-on. Parang may sumabog sa dibdib niya. Tinulak niya ang pinto. Bumungad ang isena na ayaw niyang makita sa kahit anong panaginip. Si Luna, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ng kamay ni Lorna na parang pinipirmi, ballpen sa kabilang kamay. Si Lorna, maputla, nangingilid ang luha, pilit iniiwas ang tingin. Sa maliit na mesa, nakapatong ang phone ni Luna, screen up, may pulang dot, recording. Parang may sumabog sa dibdib niya. Enzo! Gulat na gulat si Luna, mabilis na tumayo pero hindi agad na itago ang folder. Love? Anong ginagawa mo? Tanong ni Enzo, hindi sigaw, pero mas nakakatakot sa sigaw ang boses niya. Mahina pero matalim. Forms lang, sagot ni Luna, pilit ngumiti kahit pumipitik ang mata. Consent, authorization, normal. Normal? Ulit ni Enzo. Lumapit siya sa mesa, kinuha ang folder. Ito ba normal? Sinilip niya ang unang pahina. Hindi siya abogado pero sanay siya sa dokumento. Malinaw ang title, Special Power of Attorney. Sumunod, Asset Restructuring, Medical Management Authority. May mga clauses na kung saan the attorney in fact ay pwedeng mag-manage ng accounts in the interest of medical care. Tumigil ang mundo ni Enzo. Luna, sabi niya halos pabulong. Bakit may SPA dito? Enzo, lumapit si Luna. Pilit hawakan ng braso niya. Huwag mo munang husgahan. Para lang yan sa convenience. Para sa bills. Para sa'yo. Putol na Enzo. Inalis ang kamay ni Luna. Para makontrol mo lahat habang mahina si Mama. Umiyak si Lorna, mahina. Anak, sinasabi niya, wala akong utang na loob. Napabigat ako. Napaluhuddag ang dibdib ni Enzo sa sakit. Lumapit siya sa nanay niya. Hinawakan ng kamay nito. Ma,
Hindi ka pabigat, hindi kailanman. Enzo, sabi ni Luna, nag-iba ang tono, nawala ang kunwaring lambing, lumabas ang inis na may halong banta. Kung hindi mo ito aayusin ng maayos, magkakagulo. May mga tao akong pwedeng tawagan. At saka, huwag mong kalimutan, engage tayo. Lahat ng tao nakatingin sa atin. Doon naramdaman ni Enzo ang totoong Luna. Hindi yung babae sa engagement party, hindi yung babae sa charity events. Ito yung babae na marunong manakot habang nakangiti. May mga tao kang pwedeng tawagan? Tanong ni Enzo. Tumayo. Tumuwid ang balikat. Ako rin. Sa pintuan, nandoon si Nurse Mila. Nanlalaki ang mata sa nakita. Sa likod niya, biglang sumulpot si Dr. Santi Velasco. Hawak ang chart. Tila paparating lang at napahinto sa eksena. Sir Enzo, mahinang sabi ni Dr. Santi. Ano nangyayari? Itinaas ni Enzo ang folder. Doc, ito ang nangyayari. Pinipilit niyang pumirma ang nanay ko. May recording pa. Biglang nagbago ang mukha ni Luna. Mabilis niyang dinampot ang phone sa mesa. Pinindot ang screen. Wala kang karapatang pakialaman ng phone ko. Wala ka ring karapatang takutin ang nanay ko, sagot ni Enzo. Bawat salita parang bato. Luna, lumabas ka. Excuse me? Nanlisik ang mata ni Luna, pero pinilit pa ring ayusin ang postura. Hindi ako lalabas. Ako ang fiancé mo. Ako ang... Hindi dito. Hindi sa harap ng nanay ko. Lumabas ka ngayon. Tumawa si Luna. Hindi masaya, kundi mapanliit. At kung hindi ako lumabas, anong gagawin mo, Enzo? Sisigawan mo ko? Sasaktan? Sige, para may maikukwento ako sa lahat. Nanlamig si Enzo. Alam niya ang laro. Alam niya kung gaano kadaling baligtarin ang kwento sa mundong kilala ni Luna. Kaya huminga siya ng malalim, tumingin kay Mila at Dr. Santi. Nurse Mila, Doc, pakiusap, paki-witness. Ayokong may masabi siyang kung ano. Tumanggo si Mila, seryoso. Nandito po kami. Si Dr. Santi mas lalong tumigas ang mukha. Miss Luna, hindi po ito tama. Patient is not in condition to sign legal documents. Napatigil si Luna. Sandaling maghanap siya ng kakampi, pero ngayon hindi niya basta-basta mababaligtad ang mga taong nasa harap niya. Dahan-dahang lumapit si Enzo kay Luna, pero hindi siya humawak. Luna, sabi niya, mas mababa na, pero mas mabigat. Kung may respeto ka pa sa akin, kahit konti, lumabas ka. Pag-usapan natin sa labas, wag dito. Nagtagpo ang mata nila. Sa isang iglap, kumislot ang panga ni Luna, parang pinipigilan ng galit. Tapos, bigla siyang numiti ulit, yung niting pang social. Fine, sabi niya, malamig. Pero tandaan mo, Enzo, kapag lumabas ako, hindi na to babalik sa dati. Lumabas si Luna, dumaan sa pintuan na parang siya pa rin ang may kontrol. Sa hallway, narinig pa ni Enzo ang takong nito na papalayo, matigas, mabilis, parang hamon. Naiwan si Enzo sa kwarto, kasama ang nanay niya na umiiyak, at ang dalawang staff na nakatingin sa kanya na parang hinihintay ang susunod na hakbang. Lumuhod si Enzo sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang pisngin ni Lorna. Pinunasan ng luha nito gamit ang hinalagay. Ma, bulong niya. Basag ang boses kahit pilit matatag. Natatakot ka ba? Tumanggo si Lorna, parang bata. Anak, hindi ko alam kung bakit ganun siya pero natatakot ako sa kanya. Humigpit ang yakat ni Enzo sa kamay ng nanay niya. Sa loob niya, may puot, may sakit, may pagkabigo, pero higit sa lahat, may malinaw na pangako na parang opoy. Hindi na, sabi niya, halos pabulong pero puno ng paninindigan. Hindi na kita hahayaang matakot, ma. Hindi na. Hindi na, bulong ni Enzo, nakaluhod sa tabi ng kama. Hindi na kita hahayaang matakot, ma. Humigpit ang hawak ni Lorna Villar sa kamay ng anak niya. Parang iyon lang ang nakakapigil sa kanya sa pag-iyak ng malakas. Si Nurse Mila Rivero at Dr. Santi Velasco ay nakatayo sa may paanan ng kama. Parehong halatang maiilang pero mas halatang nag-aalala. Sir Enzo, maingat na sabi ni Mila, gusto niyo po ba i-report natin to sa hospital admin? Kasi kung may coercion, serious concern po yan. Tumanggo si Enzo, hindi nag-aalinlangan. Oo, ngayon din. At Doc, pakiusap, i-freeze niyo muna lahat ng consent process. Wala mo nang pipirma kahit sino hanggat hindi malinaw. Opo, sagot ni Dr. Santi, seryoso. I'll put a note sa chart.
Patient not allowed to sign any legal documents. All decisions through next of kin. Kayo. Sa may pinto, sumulpot si Ate Nena Quinto. Namumula ang mata niya, pero matatag ang tindig. Enzo anak, huwag kang papayagan. Naranasan ko na yung klase ng tao. Yung numingiti pero nananaksak. Saglit na tumanggo si Enzo, saka tumayo. Tita, bantayan niyo si Mama. Mila, Doc, salamat. Kakausapin ko siya sa admin area. Ayoko rito sa kwarto. Lumabas siya sa hallway. Dibdib niya parang hinahataw ng martilyo. Sa dulo, nakatayo si Rafi Cordero. Nakakross arms, nakatingin sa direksyon na nilakaran ni Luna. Boss, sabi ni Rafi, mababa ang boses. Andun siya sa waiting area. Tumatawag. Halata mong galit. Bantayan mo, sagot ni Enzo. Pero wag mong hahawakan. Baka gamitin niya. Tumanggo si Rafi. Gets, boss. Pagdating ni Enzo sa waiting area, nakita niya si Luna Sarmiento. Nakaupo sa leather chair, phone sa tenga, mabilis ang salita. Hindi na nagkukunwari. Pagkakita sa kanya, tumayo si Luna na parang handa sa laban. Yes, Daddy. Now, I need you here. Binaba niya ang tawag, saka ngumiti ng pilit. Tapos ka nang magpa-hero? Luna, sabi ni Enzo, kalmado pero may bakalang tono. Ipinapahihinto ko lahat ng papeles. Wala kang pipirmahan, wala kang ipapapirma. Luna, tumaas ang boses ni Luna, pero mabilis din niyang pinababa dahil may ibang tao sa paligid. Gusto mo ba talagang pag-usapan to dito? Ang daming nakatingin. Mas okay, sabi ni Enzo, para may witness. Pupunta tayo sa admin, si Nurse Mila at Dr. Santi kasama. Nanlisik ang mata ni Luna. So, pinagtutulungan mo ako? Lahat kayo? Cute! Hindi na siya pinatulan ni Enzo. Naglakad siya papunta sa admin office, sinundan siya ni Luna pero halatang nagpipigil ng galit. Nagpopustura sa bawat hakbang na parang siya pa rin ang nasa tama. Sa loob ng admin office, sinalubong sila ni Mrs. Clarice Magsino, ang Patient Relations Officer. Middle-aged, maayos kausap, sanay humawak ng conflict. Nandun din ang security supervisor na si Sir Benji Ilagan, tahimik pero alerto. Mr. Villar? Miss Sarmiento? Bati ni Clarice. Nurse Mila said there's an urgent concern. Please have a seat. Umupo si Enzo. Si Luna, hindi agad umupo. Tumayo muna sa gilid, parang gustong ipakitang hindi siya naaapektuhan. May attempt na papirmahan ang pasyente ng legal document habang not fully oriented. Diretsong sabi ni Mila, malinaw. At may recording na ginawa si Miss Luna habang pinipilit si Miss Lorna. Napangiti si Luna, malamig. Excuse me? Coercion? Mila, don't be dramatic. I was assisting. Kung tutuusin, dapat nga mag-thank you kayo. Kasi kung hindi ko inayos, baka delay at mas lumala ang kondisyon. Tumindig si Doktor. Miss Sarmiento, medical decisions are one thing, but SPA and asset documents are beyond medical scope. Patient was groggy. Sumandal si Luna, tumawa ng mahina. Doc, hindi ka lawyer. Stay in your lane. Doon lumamig ang mata ni Enzo. At ikaw, hindi ka pamilya, hindi ka asawa, fiancé ka. At kahit fiancé, wala kang karapatan sa nanay ko. Parang may tumusok sa pride ni Luna. Wow! So ganun lang kadali? Ilang taon tayong magkasama tapos ganyan mo ako kausapin dahil sa isang misunderstanding? Hindi misunderstanding. May recording, may papeles, may witness. Biglang tumunog ulit ang phone ni Luna. Tinignan niya ang caller ID, saka ngumiti ng may pananakot. Daddy's here. Hindi pa man nakalipas ang 5 minuto, bumukas ang pinto at pumasok si Adrian Sarmiento. Matangkad, maayos ang suit, may presensya ng taong sanay respetuhin. Kasunod niya ang isang lalaking mukhang legal aid, si Attorney Jello Mendieta, bit-bit ang leather folder. Clarice, bati ni Adrian, hindi man lang tumingin kay Enzo agad. I heard there's an issue involving my daughter. I'm sure we can resolve this quietly. Tumayo si Clarice, professional. Counselor Sarmiento, welcome, but this is a hospital matter. We're documenting an incident. Lumapit si Adrian kay Enzo at sa kawakas, tumingin. Enzo, sabi niya, may ngiting hindi umaabot sa mata. Anak, mag-ingat ka sa mga paratang. Ang pangalan ng pamilya namin, sensitive. Ang nanay ko, sagot ni Enzo, diretso, mas sensitive. Napasinghap si Luna, parang siya ang biktima.
Daddy, see? Pinapahiya niya ako. Sumingit si Attorney Jello. Neutral ang boses. Mr. Villar, perhaps you're overreacting. Miss Luna only wanted to streamline care. If you insist, we can file a complaint for harassment and defamation. Tumayo si Enzo, hindi na umuupo. Go ahead, pero bago kayo magbanta, itanong niyo muna kung anong hawak ko. Tumahimik ang kwarto saglit. Si Adrian parang hindi sanay na sinasagot ng ganyan. Tumigas ang panga. Sa hallway sa labas, may kumalabog. Parang may taong nagmamadali. Pumasok si Jade Alonzo, hingal, hawak ang tablet. Sir Enzo, bulong ni Jade, naminginig ang kamay. Pasensya na po, pero kailangan niyo po makita to. Tumingin si Enzo kay Clarice, humingi ng pahintulot. Tumanggo si Clarice, halatang naiintindihan ang urgency. Lumapit si Jade at ipinakita ang email thread. Screenshots na naka-forward sa kanya mula sa office system. Kita ang pangalan ni Luna at isang recipient, Vince Marquez. Sir, sabi ni Jade, kagabi po, naiwan ni Miss Luna yung laptop niya sa kondo niyo. Tinawagan niyo po ako dati na ayusin ko yung files niya kasi may presentation daw. Nung nag-open ako ng email, may nakita po akong chain. Hindi ko po sinadya pero nandun yung template ng SPA. Tapos may line na, secure assets before wedding. Make sure Lorna signs while medicated. Parang huminto ang hangin sa loob ng opisina. Jade? Bulong ni Enzo, halos hindi makapaniwala. Sigurado ka? Opo, sagot ni Jade, luha-luha. Ay pinicturean ko po agad. Ayoko po sanang makialam pero nanay niyo po yan. Nanlaki ang mata ni Luna. Jade! Sigaw niya, nawalan ng composure. Wala kang karapatang... Meron! Putol ni Enzo. Nanginginig ang boses sa galit. Dahil tama siya. Tumawa si Adrian, pero halatang napipikon. Enzo, email screenshot. That's not admissible. You're making a circus. Sa pintuan, biglang lumitaw si Rafi. Boss, sabi niya, may dagdag pa. Inangat ni Rafi ang phone niya at binuksan ang video. Dashcam ko to sa parking. Nung sinabi ni Jade na may lalaking lumalapit, sinilip ko yung footage. Eto, si Miss Luna at si Vince Marquez. May inabot na folder. Naririnig pa ang boses. Pinindot niya ang play. Sa video, kita si Luna sa gilid ng kotse, nakasandal. Kita si Vince, may dalang envelope. Mahina pero malinaw ang audio. Make sure she signs today, boses ni Vince. Don't worry, she's weak. She'll sign. Nang matapos ang clip, parang may nabasag na salamin sa loob ng opisina. Wala nang misunderstanding. Umupo si Clarice. Seryoso na ang boses. Counselor Sarmiento, this is now a documented coercion attempt. Hospital will restrict Miss Luna's access to patient decisions. Nanlambot ang mukha ni Luna, pero mabilis din siyang bumangon sa galit. You can't do this. I'll sue this hospital. Daddy! Tumayo si Adrian, lumapit kay Clarice, nagbaba ng boses na parang pananakot. Clarice, you know I have friends in the board. Think carefully. Si Sir Benji Ilagan, security supervisor, umusog. Handa. Sir, we'll follow protocol. Tumayo si Enzo. At susunod din ako. Luna, hindi ka na pwedeng maglisa kasama ang nanay ko. Biglang nag-iba ang taktika ni Luna. Pinunas niya ang mata, kahit wala namang luha, at tumingin sa lahat na parang siya ang sinaktan. Fine, sabi niya, nanginginig ang boses na kunwari naaapi. Kung ganito ang trato niyo, I'll tell everyone. I'll tell the media. I'll tell your investors. Doon naintindihan ni Enzo ang plano. Kapag hindi niya nakuha ang gusto niya sa papel, sisirain niya sa reputasyon. At hindi nagtagal, sinimulan nga ni Luna. Kinagabihan, paglabas ni Enzo sa admin office papunta sa kwarto ng nanay niya, may nakatambay sa lobby. Si Marisol de la Peña, may hawak na phone, may kasama pang isang tao na tila content assistant. Pagkakita kay Enzo, agad itong itinaas ang kamera. Guys, sabi ni Marisol, lumakas. Update lang, may scandal dito sa St. Brigid.
A millionaire CEO allegedly. Huwag, matigas na sabi ni Enzo, lumapit. Walang video. Public place to eh, depensa ni Marisol. Pero bago pa siya makatayo ng mas matapang, lumapit ang security. Si Sir Benji mismo, kasama 2 guard. Sir, bawal po mag-video ng patients and staff without consent. Please stop. Adrian, sigaw ni Marisol, tila may ka-text. They're censoring. Sa likod ng lobby, dumating si Luna, mukhang umiiyak, nakasuot ng maayos, parang ready sa role. Enzo, sabi niya, lumakas para marinig ng mga tao. Bakit mo ako ganito ginagawa? Gusto ko lang tulungan ng nanay mo. May ilang tao sa lobby na napalingon. May mga bulong. May isang pasyente pang nagtaas ng kilay. Ramdam ni Enzo ang bigat. Ito yung klase ng eksena na gustong-gusto ni Luna. Public sympathy. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Sa halip, lumapit siya sa nurse station kung saan nandun si Mila at Dr. Santi. Kasama si Jade at Rafi, hawak ang ebidensya. Miss Luna, sabi ni Enzo, malinaw ang boses kahit nanginginig ang lamob. Kung gusto mo ng publiko, bibigyan kita. Tiningnan siya ni Luna, nagliwanag ang mata, akala niya papatol siya. Kinuha ni Enzo ang phone niya at binuksan ang folder kung saan nakasave ang screenshots ni Jade at dashcam ni Rafi. Humarap siya kay Clarice at kay security at sa ilang nakikinig. May ebidensya kami, sabi ni Enzo, at kung may lalabas na balita na sinaktan ko siya o pinabayaan ko nanay ko, ilalabas ko rin to sa tamang tao. Sa lawyer, sa board, sa investors, lahat. Pero ang pinaka-importante, ipapakita ko sa nanay ko na hindi siya nag-iisa. Nawala ang ngiti ni Luna, tumalim ang boses niya, pabulong pero rinig ni Enzo dahil malapit siya. Akala mo nanalo ka? Kahit kanong gawin mo, Enzo, hindi ka pa rin kabilang sa mundo ko. Saglit na kumirot iyon, pero mas malakas ang tinig sa loob ni Enzo. Tinig ng batang lumaki sa palengke. Tinig ng anak na nangakong hindi iiwan ng nanay. Lumapit siya sa elevator, hindi na tinignan si Luna. Rafi, utos na. Akyat tayo. Jade, tawagan mo si Attorney Ria Calderon, yung corporate counsel natin. Ate Nena, bantayan mo si Ma. Nurse Mila, Doc, salamat. Tumanggo si Mila, halatang naantig. Sir, priority po namin si Miss Lorna. Nandito po kami. Habang umaakyat sila, narinig pa ni Enzo ang boses ni Luna sa lobby. Nag-i-insist, nagdadahilan, nagkukwento ng sarili niyang version, pero hindi na siya lumingon. Pagpasok niya sa kwarto, gising si Lorna, nangingilid ang luha, halatang naramdaman ng tensyon kahit hindi narinig ang lahat. Anak, mahina nitong sabi, magagalit ba siya? Babalik ba siya? Umupo si Enzo sa tabi niya, hinawakan ng kamay niya at doon niya pinili ang paninindigan na matagal niyang iniiwasan, ang pumili kahit masakit. Ma, sabi ni Enzo, basag pero matatag, kung babalik siya, hindi na siya makakalapit ng ganon. Kahit sino pa siya, kahit ano pa ang sabihin ng mundo, ikaw ang pipiliin ko. Tahimik ang kwarto, ang taling tunog ay ang mahinang beep ng monitor at ang huni ng aircon na paulit-ulit parang dasal. Si Lorna Villar, maputla pa rin, ay dahan-dahang humigpit ang kapit ng kamay ng anak niya. Hindi na siya umiyak ng malakas, pero may luha pa ring pumapatak. Sa loob ng luha na iyon may halong takot at ginhawa. Takot sa gulo, ginhawa, dahil may kumakampi. Anak, bulong ni Lorna, ayoko ng gulo, ayokong maulit yung dati. Pero salamat, akala ko mag-isa ako. Hindi ka mag-isa, hindi na. Sa labas ng pinto, dumungaw si Ate Nena Quinto, may hawak na rosaryo at suminyas na may tao sa hallway. Lumabas si Enzo at sinalubong siya ni Jade Alonzo, hawak ng phone na naka-speaker. Sir, sabi ni Jade, nakaline na po si Attorney Ria Calderon. Enzo, boses ng babae sa kabilang linya, calm, crisp, sanay sa pressure. Nabasa ko na yung screenshots na sinend ni Jade. Rafi also forwarded the dashcam clip. This is serious. Anong dapat nating gawin? Tanong ni Enzo, diretsyo. First, protect your mother's medical decisions. File an incident report with the hospital, secure copies.
Second, we send a cease and desist to Miss Luna and her associate Vince Marquez. No contact, no publication, no defamation. Third, we coordinate with authorities regarding attempted fraud. You have evidence of intent. Hininga si Enzo, parang unang beses niyang nakahinga ng maluwag. Gawin natin yan. Also, dugtong ni Attorney Rhea, you need a patient advocate, someone independent who will handle hospital coordination, paperwork, and consent procedures para wala nang makakasingit. Saglit na nag-isip si Enzo. May kilala ka? Meron, sagot ni Ate Rhea. Ira Monforte. Professional, discreet, may background sa patient rights at hospital admin. She can start tomorrow. Tumango si Enzo kahit hindi nakikita. Sige, kuha natin. Kinabukasan, dumating si Ira Monforte sa St. Bridget. Hindi siya yung tipong maingay o pabida. Simple ang blouse, may ID, may folder, at ang lakad ay parang alam niya ang pasikot-sikot ng sistema. Mr. Villar, bati ni Ira, mahigpit ang handshake. I'm here to make sure your mother is protected at para hindi kayo ubusin ng paperwork habang may sakit ang mahal nyo. Tumango si Enzo. Ira, sa totoo lang, parang ngayon lang ulit ako nakakita ng taong may malinaw na intensyon. Ngumiti si Ira. Simple. Minsan, malinaw lang talaga ang tama, pero kailangan ng tao para ipaglaban. Habang inaasikasa ni Ira ang chart restrictions at authorizations, dumating si Dr. Santi Velasco at si Nurse Mila Rivero upang i-brief si Enzo. Procedure is set, sabi ni Dr. Santi. We'll proceed as soon as your mother is stable enough, with proper consent. At sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, si Lorna ay natulog ng mas mahimbing. Si Kiko Bayani, nurse aide, dumaan para mag-ayos ng linens at pabulong na nagsabi kay Enzo, "Sir, salamat po. Kailangan po talaga ng pasyente ng kakampi." Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. May mga tawag na dumarating sa opisina ni Enzo, mga anonymous tip na nagsasabing may scandal daw si CEO. May mga investors na nagtatanong ng maingat. May ilang social circle posts si Marisol na pasaring, "Some men can't handle strong women." Pero dahil agapan pa lang, nagpadala na ng legal notice si Ate Rhea. Unti-unting nanahimik ang ingay, hindi dahil napahiya si Luna, kundi dahil alam niyang kapag sumobra siya, mas malaki ang babagsak. Isang umaga, habang nasa lounge si Enzo kasama sina Jade at Rocky, lumapit si Clarice Magsino, Patient Relations Officer, may dalang sealed envelope. "Mr. Villar," sabi ni Clarice, "this is a copy of the documented incident plus witness statements. We included Nurse Mila and Dr. Santi's notes. Also, hospital administration issued a restriction. Miss Luna Sarmiento is not allowed to be alone with Miss Lorna and cannot sign any document on her behalf." Tinanggap ni Enzo ang envelope. Parang may bumabangong bagong pader sa pagitan ng nanay niya at ng panganib. "Thank you," sabi niya, taimtim. "Hindi ko to makakalimutan." Pagkatapos ng procedure, unti-unting bumalik ang kulay sa pingsing ni Lorna. Hindi siya biglang gumaling pero nagsimulang lumuwag ang paghinga. Bumaba ang BP spikes at mas lumakas ang boses. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kama at sinisinaga ng araw ang kortina, tinawag siya ni Enzo. "Anak," sabi ni Lorna, mahina pero malinaw. "May gusto akong sabihin." Lumapit si Enzo. "Ano yun, ma?" "Hindi ako galit kay Luna dahil sa papel. Galit ako kasi pinaramdam niyang wala akong silbi. Parang dahil mahirap tayo, pwede niya tayong tapakan." Napatigil si Enzo. Naramdaman niya ang luma at pamilyar na sakit, yung galit ng batang pinagtatawanan sa palengke, yung hiya ng binatang wala pang sapatos na maayos. Pero ngayon, may kaya na siya, may boses na siya, at kailangan niyang gamitin iyon ng tama. "Ma," sabi niya, hindi na niya magagawa yon at hindi lang para sa atin. Doon nagsimula ang pagbabago sa loob ng ulo ni Enzo. Hindi lang proteksyon,
kundi pag-ahon. Pagbalik niya sa opisina matapos ng ilang linggo, ipinatawag niya sina Jade at ang HR head na si Gina Palomar, bagong side character, matalino, organized. Nandun rin si Migs Araneta, operations manager, at Rafi. May project tayo, sabi ni Enzo, nakatayo sa conference room. Gagawa tayo ng Villar Care Fund. Nagkatinginan sila. Para saan po, sir? Tanong ni Gina Palomar. Para sa mga rank and file, cashier, driver, warehouse staff, pati pamilya nila, medical assistance, emergency loans na walang abuso, at patient rights orientation. Ayoko nang may tao na mapipilit pumirma sa hindi nila naiintindihan dahil takot sila. Tumango si Jade, parang may ilaw sa mata. Parang kay Ma'am Lorna po, sir. Oo, sagot ni Enzo, at para sa mga katulad niya. Si Nurse Mila at Dr. Santi ang naging consultant sa medical side. Si Kiko Bayani, kahit simpleng nurse aide, inimbitahan ni Enzo para magbigay ng insights sa ground reality. Natuwa si Kiko, halos hindi makapaniwala. Ako po? Tanong ni Kiko, nahihiya. Mas alam mo ang totoong nangyayari sa ward kaysa sa maraming CEO. Sagot ni Enzo, may niting pagod pero totoo. Kailangan ko ng boses mo. Sa loob ng kumpanya, mas tumibay ang posisyon ni Jade. Ginawa siyang operations head. Sir, sabi ni Jade nang matanggap ang promosyon, hindi ko po alam kung deserve ko. Deserve mo, sagot ni Enzo. Ikaw ang tumindig kahit delikado. Si Rafi naman, ginawa niyang head of security. Boss, driver lang ako, sabi ni Rafi, seryoso. Driver ka, pero nakakita ka ng panganib bago pa ako, sagot ni Enzo. Kailangan ko ng aong may mata at puso. Habang umaayos ang buhay nila, gumagalaw din ang legal na proseso. Si Vince Marquez ay tinanggal sa network. Tinawagan ni Enzo ang mga supplier at partners, ipinaalam ang incident. Hindi man siya pwedeng sirain ng walang due process, pero sapat ang reputational risk para iwasan ng marami. Si Attorney Ria, tuloy-tuloy ang coordination sa authorities, attempted fraud, coercion at data misuse. Si Luna naman sa kabilang banda, hindi basta-basta bumitaw. Isang araw, dumating ang balita mula kay Marisol. Nagpapakalat daw na sinaktan siya ni Enzo at sinisira siya ng mga empleyado. Pero sa pagkakataong ito, handa na si Enzo. May meeting sa isang neutral na venue. Isang mediation room na inayos ni Attorney Ria at ng legal team ni Adrian Sarmiento. Dumating si Luna na nakasuot ng itim, parang grieving, habang si Adrian ay tahimik, mas maingat na ngayon. Naroon din si Attorney Jello Mendieta, ngunit hindi na kasing tapang. Enzo, sabi ni Luna, malungkot ang boses, hindi mo ba kahit minsan inisip na nasaktan din ako? Tumingin si Enzo sa kanya. Matagal. Nasaktan ka kasi hindi mo nakuha ang gusto mo. Nanlaki ang mata ni Luna. Grabe ka! Grabe yung ginawa mo sa nanay ko. Sagot ni Enzo, diretso. Tumahimik ang room. Si Attorney Ria ang nagsalita, calm but firm. We have evidence. We can pursue criminal and civil actions. But Mr. Villar is willing to settle with conditions. Damages payment, restraining order, and a non-disparagement agreement. Ms. Luna must also publicly retract any claims of abuse. Nagpintig ang ugat sa leeg ni Luna. Daddy! Pero hindi na agad sumalo si Adrian. Tumingin siya sa documents, saka nagbuntong hininga. Luna, hininga niyang hina. Tama na. Doon unang pumitik ang pride ni Luna. Hindi na siya makatanggi. Sa huli, pumirma siya, hindi na sa papel na makakakuha ng assets, kundi sa papel na magtatapos ng kapangyarihan niya. Hindi siya nakulong dahil sa impluensya, sa negotiation, sa image management, ngunit may kapalit, bayad danyos, restraining order, at ang reputasyon niyang unti-unting gumuho sa mga board at charity circles na dati niyang pinagmamalaki. Lumipas ang mga buwan, naging taon. Si Lorna ay nakauwi na sa mas maayos na bahay. Hindi mansyon,
pero matahimik at may hardin na gustong-gusto niya. Si Ate Nena, mas lumakas ang tawa, mas gumaan ang buhay. Minsan nagluluto siya ng luga at sinasabing, "Oh, tingnan mo anak, hindi pala masama tumanda basta may kapayapaan." Isang umaga, follow-up day sa St. Bridget. Sumama si Enzo kay Lorna. Nandun pa rin si Mila, mas mataas na ang posisyon. Si Dr. Santi, consultant na, pero prangka pa rin. "Miss Lorna, stable na kayo. Continue lang sa meds ha? And less stress." Tumawa si Lorna ng mahina. "Oo, Doc. Wala na masyadong stress kasi natuto na yung anak ko." Paglabas nila sa ospital, dumaan sila sa lobby kung saan nagsimula ang gulo noon. Tahimik ngayon. Walang kamera, walang takong na kinakalabog, walang mananirang bulong. Hawak ni Enzo ang bag ng gamot, hawak ni Lorna ang maliit na parayong. Biglang tumigil si Lorna sa may pinto. Tumingin sa anak niya. "Enzo, masakit pa ba?" Napahinto si Enzo. Tumingin siya sa kalsada, sa araw, sa mga taong nagmamadali sa kani-kanilang buhay. Saglit niyang inala ang lahat. Ang pananakot, ang kahiyaan, ang takot ng nanay niya. "Oo ma," sagot niya. "Totoo. Masakit. Pero dahil doon, natuto akong pumili. Natuto akong magtayo ng bakod at natuto akong gamitin ang yaman hindi para ipangkontrol, kundi para ipang-ayos." Ngumiti si Lorna at sa ngiting iyon, parang bumalik ang dating nanay niya, yung babaeng ngumiti kahit walang laman ng kaldero. "Proud ako sa'yo, anak." Huminga si Enzo at habang naglalakan silang mag-ina papalabas, naramdaman niyang hindi man nabura ang sugat, may bagong balat na tumutubo. Mas matibay, mas totoo. Hindi na siya bumalik sa pangyayaring ng title. Hindi na siya naligo sa galit. Ang iniwan niya sa ospital ay ang lumang pagkabulag. Ang dinala niya pa uli ay kapayapaan at isang pangakong hindi na muling bibitaw. Ang pamilya, kapag pinili mo, hindi mo na ipagpapalit kahit kanino.